Ha? Chen, paano mo naging ganito? Miss, ikaw ba? Ako? Ako ang girlfriend ni Chen. Ikaw ba ang girlfriend ni Chen Chen na palaging itinatago? Hindi ba kayo naghiwalay? Hindi ko inakala. Nag-away lang kami. At naging ganito. So, ikaw, ang girlfriend ni Xiao Chen? Oh? Ako. Xiao Chen ay naging ganito. Kayo? Big brother, huwag kang mag-alala. Habang buhay si Chen, ako ay magbabantay sa kanya. Kung wala siya, hindi na rin ako mabubuhay. Ang makilala ang isang babae tulad mo ay swerte para sa Xiao Chen. Ako ay aayos ng mga bagay sa ospital at Xiao Chen dito. Big brother, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin. Chen, naaalala mo pa? Sa ganitong sitwasyon, wala na sigurong mag-uudyok sa pagpapakasal. Ako ay magiging single magpakailanman. Ano? Nagpakasal ako? Walang problema. Si Luting Chen ay isang halaman, at ang hindi pagpapakasal ay pareho lang. Kapatid, bilis, Xiao Chen ay gising. Ano? Chen, ikaw. Sabi ng mga doktor na yon, hindi ka na raw gigising. Akala ko, direkta kang gumising. Parang himala. Hindi naman. Diyos ko, hindi na kita tatawaging po. Dahil parang ginagawa mo akong tanga. Ayos lang yan, Chen. Kahit na wala ang 4 na taon mong alaala, basta buhay ka, wala akong pakialam, kuya. Nawalan ng memorya? Ayan, nakalimutan ko. Manang, halika rito. Manang, Nagising ka na rin. ito, hindi ba't ito yung dating kaklase kong bully na laging nang aapi sa akin dahil mas malaki siya, si Su Dazwang? Gusto mo bang mamatay? Kuya, ikaw ba ang nauntog o ako ang nauntog? Hindi ko siya pakakasalan. Anong sinasabi mo, anak? Nung nasa koma ka, si Xiao Qing ang nag-alaga sa'yo. Kuya, ayos lang. Si Chen, hindi niya sinasadya. Basta, malusog siya. Kahit maghiwalay kami ngayon, payag ako. Ano sa tingin mo? Chen? Di hiwalayan na. Sige, pumayag ka na. Ito, naririnig ko ang iniisip ni Su Dazwang. Sandali, gusto niyang maghiwalay kami. Kung gayon, di, hindi na tayo maghihiwalay. Mabuti naman. Luting Chen, gusto kong maghiwalay tayo. Hiwalayan mo na ako. Titingnan ko kung anong paglalaruan mo, Su Dazwang. Ay, aking binata. Bakit ka umalis ng ganito? Binata, Sinong sinasapian mo? hindi. May nagsabi sa akin na may nangyari sa binata. Ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Manang, huwag kang mag-alala. Si Manang Pang, yaya namin ni Chen. Siya, kakagaling lang sa probinsya. Wala siyang alam. Nag-aalala lang? Kuya, sa tingin ko, niloloko ka ng batang to. Isang batang musmos. Magiging may bahay ng pamilya Lu? Nakakatawa naman. Manang Pang, Itong yaya, malaki ang tingin sa sarili sa pamilya Lu. Kung pahihirapan ko siya, maiinis sa akin si Luting Chen at maghihiwalay kami. Totoo nga. Hindi nga ako karapat-dapat maging biyuda ng pamilya Lu. Sa tingin ko, maghiwalay na lang tayo. kapatid, manugang. Tita Pang,
Lalo ka nang lumalampas sa limitasyon. Babawasin ko ang kalahating buwan mong sahod. Mag-isip-isip kang mabuti. Kuya, wag po kuya. Kuya, pagod na ako. Gusto kong magpahinga sandali. Lumabas muna tayong lahat. Hayaan nating si Xiao Chen ay makapagpahiling ang mag-isa. Chen, dapat kang gumaling ng maaga ha? AI voice assistant. Narito po, Master. Gusto kong itanong, pagkatapos ng aksidente ko, bakit ko naririnig ang iniisip ng iba? Ano ang problema? Sa medisina, ito ay tinatawag na post-traumatic stress disorder na nagdudulot ng cognitive bias o hallucination. Inirerekomenda kong pumunta kayo sa psychiatry. Tigil. Wala akong mental illness. Sige, napansin kong nagsusulat kayo ng fantasy novel. Susunod, ayon sa konsepto ng overbearing CEO na nakakarinig ng iniisip ng bida at naghahabol ng masakit sa asawa, ipagpapatuloy ko ang kwento para sa inyo. Tigil. Ano ba yung kalokohang yan? May sakit talaga ako. Naririnig ko talaga ang iniisip ng iba. Sige, ayon sa mga pag-aaral sa medisina, maaaring kayo ay nagkaroon ng primary brain cancer. Iminumungkahi ko rito. Ano ba yung kalokohang yan? Ayon sa iniisip ni Su Wanxing, biglaan siyang lumitaw at nagpakasal sa akin ng peke. Kung gayon, ang tunay na kasintahan ay malamang na ang babae sa litrato. Pero sabi ni Kuya, naghiwalay kami dati. Bakit kami naghiwalay? Dahil ba sa pagtataksil kasama yung lalaki sa litrato? Yung aksidenteng yun, aksidente ba talaga yun? Yung batang yon, nakikita ko pa bigla-bigla. Paano pa siya maging babaeng Panginoon ng pamilya Lu? Tama na. Tulungan mo akong tumayo para sa therapy ko. Opo. Ginang, nandito rin po kayo para bisitahin ang amo? Sakto, kagabi. Ay naipit ang kamay ko. Di makapuwersa. Kaya ngayon, kayo na po ang tumulong sa amo. Ako, sino bang gustong humawak sa lalaking to? Ikaw na lang. Matanda na kasi si Yaya Pang. Sige na nga. Tumayo ka na, Chen. Siya. Amo. Sinadya mong ibagsak ang amo. Hinahamon mo ako? Huwag mong isipin na dahil naging amo ka na, ay magaling ka na. Hindi mo ba alam kung ano ang posisyon ko sa pamilya, Lu? Sinaktan mo ako, ang amo ay hindi ka palalampasin. Sinampal ko si Yaya Pang at galit na galit siya. Kung ganon, isang katulong ka lang. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho. Alam mo ba kung sino ako? Gusto mo pa akong tanggalin? Isang yaya ka lang? Ano, kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot para tanggalin ka? Ikaw. Hala, ano to? Singsing na brilyante ng Tiffany. Mga 400,000 to, di ba? Isang yaya ka lang. Hindi kaya ninakaw mo to? Putang ina mo. Anong pinagsasabi mo? Suan King, ngayon din? Anong sinabi mo sa akin? Matandang bruha. Sabihin mo yon. Tumigil ka. Ginoo, kailangan mong ipagtanggol ako. Pinaghirapan kong palakihin kayong magkapatid mula nung mga sanggol pa kayo. Ngayon, isang hamak na babae lang ang humamak sa akin ng ganito. Ayoko nang mabuhay. Tingyan. Ngayon, dapat diretsyo na lang ang ibigay niya sa akin ay kasulatan ng diborsyo at paalisin ako agad. At huwag nang bumalik pa sa pamilya Lu para malaya na ako. King. Huwag mong hayaang madumihan ang iyong kamay ng isang katulong. Su Dazwang, magdrama ka sa akin? Tingnan mo kung hindi kita mapatay sa drama. Ginoo, Kung tama ang alaala ko, ang singsing sa iyong kamay ay dot ng aking ina, hindi ba? Mukhang may pag-asa pa pala.
Ang utak ni Luting Chen Hemp. Ale. Mukhang malaki naman ang kinikita mo sa isang taon. Bakit ka pa nagnanakaw? Kuya, ang ganitong uri ng tao, ano ang dapat nating gawin? Panganay na Ginoo. Ako? Hindi ako. Alam mo ba ang mga alituntunin ng pamilya Lu? Una, huwag maging mapagmalabis at mahalay. Huwag mag-aksaya. Pangalawa, huwag magnakaw. Ang sino mang lumabag sa alinman sa dalawang ito ay tatanggalin sa pamilya, Lu, at hindi na muling tatanggapin. Ngayon, mag-empake ka na at umalis sa pamilya Lu. Kung hindi, ipapatupad ko ang batas sa iyong mga ilegal na gawain. Huwag, panganay na Ginoo. Panganay na Ginoo. King, pinagod mo ang sarili mo. Hey. Hindi naman. Trabaho ko lang yun. Honey, maaga ka ring magpahinga. Hindi pa rin pala pwede yun? Mukhang medyo nakakatuwa siya. Paalam. Mapagmalabis at mahalay. Mag-aksaya. Kung may gumawa ng mga ito, pwede na bang magdiborsyo? Ginangsu, ano po ang kailangan ninyo? Yung, Lahat po ba ito? lahat yan, ayaw ko. Yung mga natitira, ipakete mo lahat para sa akin. I-deliver sa bahay ng mga Lu. Sipo, Nasaan yung pambayad sa card? pakiswipe po ito, Ginangsu. Mabuti? Kayo, nasaan ang kasa ng mga mamahaling kotse? Paglabas niyo po, kumana ng 200 metro. Nandoon na po. Xiao Chen, yung mga nasa pintuan, ikaw ang bumili? Kuya, kakagaling ko lang sa binti ko. Paano ako makakalabas para mamili? Binili lahat ito ng mabait mong hipag. Hipag? Bakit hindi mo agad sinabi? Nandito na pala ang hipag. Kuya, wala kang alam. Kemp. Honey, binilhan ko kayo ngayon ng maraming regalo. Tingnan mo. Kuya, huwag kang mahiya. Gamitin mo kung alin ang gusto mo. Kung kulang pa, bibili ulit ako. Oh. Pasayahin mo ang asawa mo. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ha. Ay honey, ang dami kong binayaran sa card ngayon. Namamanhid na ang kamay ko. Lu Tengqian, dapat galit ka na ngayon, di ba? Namamanhid na ang kamay. Oo nga. Ay, masama ang pakiramdam ko. Kaya ang tanging paraan para gumaan ang loob ko ay ang mamili ng mamili. Hindi lang ngayon. Bukas, sa makalawa, at sa bawat araw na susunod, ganito ang mangyayari. Hindi na tumbang. Lu Tengqian, galit ka na, di ba? Kaya makipaghiwalay ka na lang ng maayos sa akin. Hehe. Siya. Basta masayang asawa ko, okay na yon. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Hindi ba't ipinagbabawal ang pagiging mapag-aksaya at malaswa? Bakit wala siyang reaksyon? Su Dazwang. Ang tigas mo. Mapag-aksaya at malaswa. Yung unang 2 salita, hindi pwede. Di yung huling 2 salita na lang. Su, Wanqing. Nandito ka para mag-enjoy. Anong kinakatakot mo? Xiaoqing, dati, sunod ka lang ng sunod sa mga patakaran. Hindi ka pa nakarating dito. Siguro, wag na lang. Anong wag na?
Hindi mo ba gustong makipaghiwalay kay Lu Tingchen? Di bale? Kung ganoon gawin mo. Ikaw. Sina, tigilan na natin to. Lahat ng ito ay para sa paghihiwalay. Tama. Lahat, umakyat na kayo. Oo, tapos na ang negosasyon. Hintayin na lang natin ang pirma mo, kuya. Siya. Kita-kits. Diyos ko, anong klaseng eksena ito? Kumalma, Zuwanshing, anong hindi mo nakita sa ibang bansa? Huwag kang lumapit! Ate, nagsisisi ka na ba? Ganito ka rin ba maglaro sa ibang bansa? Ate, huwag kang aalis. Tingyan, baka hindi mo alam. Sa ibang bansa, ganito ang ginagawa namin. Ganoon ba? Halika, hayaan mo akong makakita kung paano maglaro sa ibang bansa ang aking butihing asawa. Lu Tingchen, ano bang gusto mo? Nagkamali lang ako ng isang bagay na nagagawa ng halos lahat ng babae sa mundo. Bakit ka naman nagsiselos ng ganyan? Ako? Nagseselos? May sira ba ang utak mo? Ikaw ang may sira sa ulo. Aalis na ako. Naiinis na ako. Wala na akong gana maglaro. Nagseselos ako? Paano ako magseselos? Anong tinitingnan mo? Umalis ka na. Umuwi na ang hipag ko. O kuya, pala, masama ang pakiramdam ko ngayon. Kapag umuwi si Lu Tingchen, sabihin mo sa kanyang wala ako sa bahay. Pakisabi, huwag siyang pumunta rito. Sige, pagbalik niya, sasabihin ko sa kanya. Salamat kuya. Nag-aaway pala ang mag-asawa. Kuya. Nakita mo ba si Suwanching? Ang hipag mo? Sabi niya, masama ang pakiramdam niya. Huwag mo raw siyang hanapin. Masama ang pakiramdam niya? Sa tingin ko, masama ang pakiramdam niya dahil sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Xiao Chen, ang mag-asawa, natural lang na mag-away. Hindi maiiwasan yan. Di ba? Ikaw, isang lalaki ka. Bakit ka nagagalit? Bukas, pag humupa na ang galit ng hipag mo, lambingin mo lang. Ayos na yan. Lalambingin ko siya? Siya ang unang nagtaksil. Xiao Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Gaano kabuti sa'yo ang hipag mo? Nakikita ko yan. Paano siya magtaksil? Kuya, wala kang alam. May mata ako. Nakakakita ako. Paano ako maiinggit para sa kanya? Bakit hindi pa niya ako hiwalayan? Pampalamuti lang ba ang mga aral ng pamilya Lu? Pero, ang gwapo niya ngayon kahit nakasimangot siya. Medyo astig nga. Su Wanching, anong iniisip mo? Mukhang nawawala ka na sa sarili. Tulog na tayo. Pakiusap? Pakiusap. Pakiusap. Huwag kang umalis. Buntis na ako sa'yo. Pakiusap. Nakikiusap ako. Pakiusap. Pakiusap. Si Lu Tingchen, ang pangalawang anak ng pamilyang Lu, naging gulay at nawala ng memorya pagkatapos ng aksidente. Swerte niya at hindi siya pinabayaan ni Su Wanching, ang panganay na anak ng pamilyang Su. Sa huli, naantig ang langit at nagkatuluyan din silang dalawa. Ito ang pinakamagandang kwentong pambata sa kanilang mundo. Hinahamon mo ba ang aking mga bagay? Lu Tingchen, bakit ka nandito? Sabihin mo sa akin,
Kung gaano ka kaloko-loko noong nasa ibang bansa ka, huh? Hindi naman. Wala. Hayaang suriin ko ng mabuti. Okay lang. Panaginip lang pala. Ate, gusto mo? Suwanshing, wag mo nang isipin yan. Ngayon na, dali, bumaba ka na at mag-ehersisyo. Ay, wag mo nang isipin yan. Kay, Bakit bigla siya ngayon? Nag-ehersisyo sa labas. la. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Bakit puro selfie ang ginagawa mo? O kaya naman, mga bulaklak at halaman ang kinukunan mo? Ano ba ang gusto niyang gawin? Kain ka na. Para lumaki kang malusog, kumain ka ng mabuti. Si Sudazwang ba? Maganda na ba siya noon pa? Huwag kang magpanggap. Si Lu Ting yan. Tigilan mo yan. Ano? Walang naglalagay ng sunglasses sa tanghaling tapat para magbasa? Bakit mo ako sinusundan? Ako? Nagpapasyal din ako rito. Kung ayaw mong sabihin, huwag. Sige na nga, aalis na ako. Sakto, tapos na rin akong magpasyal. Sabay na tayo. Mahilig ka ba talaga sa pusa? Kanina, nakita kong nagpapakain sa mga stray cat. Masaya ka. Noong nag-aaral ako abroad, may alaga akong puting kitten. Ang tawag sa kanya ay Fugui. Napaka-cute niya. Tuwing winter, umuupo siya sa dibdib ko para magpainit. Ginagamit din niya ang mabaho niyang mga paa para maglakad-lakad sa mukha ko. Nagmeow pa siya ng cute. Tapos, Tapos, namatay siya. Oo nga. Gusto mong makita ang picture niya? Tingnan. Cute, di ba? cute. Kute, Kuya, ano ang kailangan mo? hi, nandito ka na. Ito, Art exhibit? ito ay Pamilya Lu at Pamilya Su, magkasanib na propaganda art exhibition. Pwede bang ikaw ang bahala? Siya. Oh, nga pala. Ano? Tulungan mo akong humanap ng pusa hanggat maaari. Katulad nito. Pusa? Para sa'yo? Siyempre hindi. Sige. Hello? Kuya Joku. Ano yon? May magandang balita. Ang iyong Eastern series ay na-acquire na ng museum. Ano? Totoo ba? Bukas siguro may ipapadala akong mensahe sa'yo. Binabati na kita ngayon pa lang. Siyempre. Pero salamat pa rin sa iyong rekomendasyon. Kapag may pagkakataon, pupuntahan kita para magpasalamat. Pangunahing dahilan ay sapat ang iyong kakayahan. Oh, nga pala, uuwi ako sa bansa sa susunod na linggo. Kung talagang gusto mong magpasalamat, ipagdasal mo na lang ang bagong sikat na jewelry designer na makipagkain sa akin. Ano sa tingin mo? Siyempre. Hintayin ko na lang yan. Oh, kita tayo sa bansa. Mhm. Ang galing mo talaga? Suwanching? Suwanching, sa susunod na linggo. Yung, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman.
Sa susunod na linggo, ang mga pamilya Su at Lu ay magkakasanib na eksibisyon sa sining. Kung interesado ka, pumunta ka. Mauna na ako. Si. Hindi ko inakala na seryoso pala si Luting Chen. Bakit ang aga-aga mo pa? Bukas pa magsisimula ang eksibisyon. Bilang isang profesional sa sining, dumating ako para tingnan ang iyong trabaho. Ano, di ako welcome? Hindi, ako. Pasensya na. Saglit lang, may tatawag. Hello? Anong ibig sabihin ng biglaan na hindi na makakasali? Nakapirma na tayo ng kontrata. Bukas na ang exhibit. See ya. Ikaw muna ang makipag-usap sa kanila. Ako naman, maghahanap ako ng iba agad. Pasensya na, may biglaan akong problema. Baka hindi na kita matutulungan. Okay lang. Oo nga pala, narinig ko yung sinasabi mo kanina. Tungkol ba yan sa nawawalang artist para sa exhibit? Oo, yung pinakasikat pa ang nawawala. Ngayon, kailangan nating humanap ng kapalit agad. Kung sakali, basta sikat, pwede na? Oh. Baka may maisip ako. Su, Kuya Joku, namiss kita. Pasensya na ha, kakauwi mo lang. Ginulo na kita agad. Walang problema. Ang problema mo, problema ko na rin. Xiao King. Ito siya. Ito si Joku, isang kilalang artista sa buong mundo, at siya rin ang kuya kong kasama ko mula pagkabata. Ito naman ang tagapamahala ng art exhibit na ito, at siya rin ang kasalukuyang asawa ko. Kasalukuyan. Oo nga pala, Kuya Zoku, pagkatapos ng gabi, sama-sama tayong kumain, parang isang victory party na. See ya. Victory party, hindi mo ba isasama ang tagapamahala? Sige ng Lu? Siyempre naman, hindi ba't natural lang nakasama ka? Talaga? Mabuti naman. Xiao King, hindi ba't ikaw ay naniniwala sa hindi pag-aasawa? Bakit bigla ka nag-asawa? Huwag mo nang banggitin yan. Simula nang umuwi ako, puro malas na lang. Huy, ganito na ang nangyari. Nakaisang kahig, isang tuka talaga. Kaya si Luting Chen? Tinuring kang tunay na girlfriend, pero balak mo pa ring maghiwalay? Siyempre. Kuya ko, kailangan mong pangako sa akin to, ha? Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Siyempre, kung gusto mo lang. Nakakaabala ba ako? Ahem, bakit hindi ka kumatok bago pumalasok? Ano? May usapan ba kayong hindi dapat kong marinig? Mag-order muna tayo ng pagkain. Gutom na ako. Bisita si Jijo. Dapat siya ang unang pumili ng pagkain. Sakto, ito na lang ang mga pipiliin ko. Gusto ni Xiao Qing. Dahil asawa mo si Xiao Qing, siguradong mas kilala mo siya kaysa sa akin. Baka naman. Gusto mong magdagdag ng ibang pagkain? Nilagang itim na kambing. Ahem, Hindi ako kumakain ng kambing. Sopas na gawa sa ube at lotus root. ahem. Allergic ako sa ube.
Sa tingin ko, Jijo, halos kumpleto na rin ang mga napili mo. Kaya nagdagdag na lang ako ng ilang pitsel ng tubig. Masakit ang lalamunan ko. Kailangan kong uminom ng maraming tubig. Salamat, Jilu. Mula nang mawala ang memorya ko, pati ang mga paborito at ayaw ni Wanching ay hindi ko na maalala. Pero si Wanching ay hindi pa rin sumusuko. Kasama ako. May asawa tulad ni Wanching. Talagang karangalan ko. Si Luting Chen ba ay nagiging baliw na naman? Kanina, salamat sa pagsalita para sa akin. Magpahinga ka ng maaga. Sandali, pagkatapos magbayad ni Luting Chen, sasama ako sa kanya. Sasama ka ba sa kanya pabalik sa bahay ng mga Lu? Wala akong magagawa. Ganito na lang muna ngayon. Xiaoqing, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Manager Wang, Manager Lee, kayo muna ang uminom. Sandali lang, pupunta ako sa CR. Ano ang ginagawa ninyo? Ako. Ako ang tunay na girlfriend mo. Tingnan mo, buntis na ako sa iyo. Anong pinagsasasabi mo? Impostor! Bakit mo ako ginagaya? Bakit mo sinisira ang relasyon namin ni HN? Tigil! Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Pag-uusapan natin ito sa bahay. Xiaoqing, umuwi ka muna at ipaliwanag mo ang nangyari. Naniniwala ako sa iyo. Sabi mo, ang bata sa tiyan mo ay kay Ting Chen? Anong ebidensya mo? 5 buwan na itong bata. Noon, hindi pa nangyayari ang aksidente kay Ting Chen. Maganda ang samahan namin. Tingnan mo. Ito ang litrato nating magkasama. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng magpaimbestiga ka. Wala akong tinatago, kaya wala akong ikinakatakot. Kung tutuusin ang oras, tama nga ang pagkakatugma. Pero kung ako nga ba talaga, ang anak ng pamilya Lu, hintayin muna nating maipanganak niya ang bata, saka tayo magpa-DNA test. Ako. Wanching, may sasabihin ka ba? Sige, ganoon na lang. Titira muna si Lin Xiaoxiao sa bahay ng mga Lu. Kapag naipanganak na niya ang bata, saka natin pag-usapan. Ito. Xiaoqing, hintayin mo ako. Xiaoqing. Xiaoqing, nakarating na tayo sa bahay. Pasensya na. Suku ha. Nawala ako sa sarili ko. Baba na ako. Zouku ha. Anong meron? Wala. Xiaoqing, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Suku ha. Ngayong araw, ang daming nangyari. Minsan, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Okay lang, dahan-dahan lang. Lalabas muna ako para magyosi. Ikaw muna dito sa kotse, para makapag-isip-isip ka. Huwag mong ipag-alala ang tita.
Zoke. Ano na ang gagawin ko? Ayos lang, Xiaoqing. Nandito pa naman ako, si Joke. Ay, putang ina mo! Akala mo mahina ako, ha? Ang dinadala ko sa tiyan ko ay ang kan ng pamilya, Lu. At ang lakas ng loob mong magpakita ng ganyang pagwawalang bahala sa akin. Naistorbo ka rin ng ingay? Hindi ganyan. Sumagot ka pa? Mukhang sawa ka na sa buhay. Sasabihin ko to sa iba. Paalisin kita. Sino ang gusto mong tanggalin? Ginoong Lu. Miss Lin, maaga pa ng umaga. Gusto niyang kumain ng alimango. Bukod sa malamig tong bagay na to, sa bahay, sandali, kahit kalahating oras wala. Pagkatapos kong magpaliwanag, sabi ni Miss Lin, tatanggalin niya ako. Ikaw? Sige na. Buntis pa si Miss Lin. Magpasensya kayo ng kaunti. Baba ka na. Opo, Ginoong Lu. Tinghian. Tigil sa susunod, huwag na dahil sa isang subo, ng pagkain, magingay, at magalit. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Umuwi ka na sa kwarto. Tumahimik ka. Si. Ano ang gagawin natin? Ilang araw ka nang nakauwi. Dapat huminto na kayo sa pag-aaway. Hindi pwede. Umuwi ka muna. Saan may anak na babae na araw-araw nakatira sa bahay ng magulang. Ay, nanay, ilang araw pa lang ako nakauwi. Ang bahay na ito, ganito na lang hindi ako matanggap. Bakit hindi ito bahay ko? Hindi. Tapos na akong kumain. Kumain ka ng dahan-dahan. Ay, Xiaoqing. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni nanay. Ay. Su Wancheng. Bakit saan ka man pumunta hindi ka tinatanggap? Ayaw ng tao, ayaw pa ng aso. Xiaoqing, tingnan mo kung sino ang dumating. Kuya Joku, bakit ka na parito? Noong araw na inihatid kita pabalik, lagi akong hindi mapalagay, kaya naparito ako para bisitahin ka. Ara, natilaga. Pasensya na Kuya Joku. Huwag mo na isipin ang mga hindi masayang bagay. Mas mabuti, mag-shopping tayo. Hindi ba paborito mong bumili ng mga bagay? Sasamahan kita. Salamat Kuya Joku. Basta, masaya ka. Xiaoqing, sa tingin ko, bagay na bagay sa'yo yung damit. Talagang maganda ang panlasa ng isang artista. Tama ka. Gusto ko yung damit na yan. Sabi ko, gusto ko yung damit na yan. Binibining Lin, yang damit na yan. Isa na lang ang natitirang damit na yan. Kunin mo yung nasa kamay niya at ibigay sa akin. Naiintindihan mo? Ito. Lu Clan. Black card ng Lu Clan, ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Sapat na ba yan? Sobra-sobra na po. Ginoong Joku, ilapag mo na yung damit. Tara na. May mga tao, laging nangangarap ng mga bagay na hindi nila pag-aari. Sa huli, kailangan pa ring isauli yan ng maayos. Anong sinabi mo? Kuya Joku. May mga tao na talagang katawa-tawa. Dahil sa isang damit, isang alahas, o isang lalaki, kaya nilang mag-away ng todo-todo. Kahit dignidad nila, ipagpapalit nila.
Hindi nila alam. Kung wala ang mga yan, ikaw ay isang taong walang kwentang mabuhay. Magsaya ka sa lahat ng pinagpalit mo sa dignidad mo. Huwag mo akong guluhin. Kung hindi, gagawin kong mawala lahat ng meron ka sa isang iglap. Tumigil ka, hinto! Saan ba galing ang lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan? Kapag naabot mo na ang kinaroroonan ko, saka mo na ulitin ang tanong mo sa akin. Su Wanqing, balang araw babayaran mo to. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit hindi na lang mag-inuman tayo sa bar? Kuya Dogu, kailan ka pa natutong uminom sa bar? Baka hindi mo pa talaga ako nakikilala ng lubos. Sige. Ngayong gabi ipakita mo sa akin ang tunay na ikaw. Ching-chan, ayoko nang mabuhay. Dito sa Jiangcheng, lahat na lang ng tao kayang manakit sa akin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kasalanan ni Su Wanqing yun. Gusto ko lang naman yung damit na yon. Ayaw niyang tumigil sa akin. Sinigawan niya ako. Ang sama-sama ng mga sinabi niya. Sumakit ang tiyan ko sa galit. Bakit mo pa kasi ginulo? Hindi ko naman siya ginulo. Siya ang ayaw tumigil sa akin. At saka, kasama pa niya may kasamang ibang lalaki. Sino? Yung nung gabing iyon, yung Joku na katabi niya. Magkasama pa silang namimili. Ang sweet nga. Tama na. Ikaw, hindi ko alam. Pero si Su Wanqing, hindi basta-basta nanggugulo. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Su Wanqing. Kung may mangyari man sa kanya, kahit anak mo pa ang magligtas sa'yo, naiintindihan mo ba? Joke. Bakit andiyan siya palagi? Lu Tingqian, kung ganyan ang trato mo sa akin, iniwasan mo ako. Gagawin kitang habang buhay hindi mo ako matatakasan. Tikman mo, inihanda ko ito ng personal. Ang sarap pala. Masaya ako kung nagustuhan mo. Ang inumin na ito, tinatawag itong halos magkasintahan. Noong nasa ibang bansa ako, itinuro ito sa akin ng isang kaibigan. Halos magkasintahan? Joku, may gusto ka na yata? May mahal ka na? Oo, ito ang pinag-aralan ko para sa kanya. Ginagamit mo ako bilang ginipig. Huwag kang mag-alala. Ihanda mo ito para sa kanya. Magugustuhan niya yan sigurado. Mabuti naman. Ang babaeng yan na si Lin Xiaoxiao. Buntis siya ng anak ko, nakakapagtaka na kaya pa niyang makipagrelasyon kay Lu Jie'erxiao. Ngayon, si Lu Er talagang naging biktima ng panloloko. Haha. Kalmahan mo. Liu Jinbao, totoo ba? Teska. Siyempre totoo yan. Ako si Liu Jinbao. Kailan pa ako nagsinungaling? Ex-boyfriend ni Lin Xiaoxiao ay napakahirap. Ayaw na ayaw niya. Isang taon na ang nakalipas, lumapit siya sa akin. Sabi niya break na sila. Magandang babae ang lumapit. Sino bang lalaki ang makakatanggi? Tapos? At pagkatapos, buntis si Lin Xiaoxiao. Binigyan ko siya ng pera para makipaghiwalay. Pinapunta ko siyang magpa-abort. Akala ko susunod lang yung babaeng yon, nang walang kibo. Hindi ko inasahang bigla siyang nagbago. At naging bagong kinakasama ni Lu Er. Teske. Alam mo, si Lu Er. Nagdadala pa ng second hand. Ew. Paano kung sa ex-boyfriend niya talaga yon? Baka sa huli, ikaw pa ang maging tanga. Tarantado ka. Noong kasama ko pa yung babae, birhen pa yon. Sa tingin ko, sa ex-boyfriend niya yon. Hindi pwede. Hahaha. Tara, inom tayo. Kuya Joke, bantayan mo siya. Huwag mo siyang pabayaang makatakas. Tatawag ako. Sige, ikaw na. Hello. Su Wanqing. Anong nangyari? Halika na sa Muye Bar. May emergency. Hello? Muye Bar. Ano pa? Ako.
Hello? Suan King, anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? King Chen, ang sakit ng tiyan ko. Baka dahil sa galit ko kay Su Wanqing. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pumunta ka sa family doctor. May gagawin pa ako. Ikaw ang bahala. Luting Chen, sige, mabuti. Balang araw, pagsisisihan mo to, ang desisyon mo ngayon. Xiaoqing, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Liu Jinbao? Kanina ko lang narinig na may nag-away dito sa'yo. Kaya dali-dali akong pumunta rito. Wala yon, maliit lang ang mundo natin. Makakita ka rin sa kanya. Kuya Joku, pahiram ng cellphone mo. Kumusta? 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 Luting Chen? Ako ito. May nag-away kanina. Nasira ang cellphone ko. Nasaan ka na ngayon? Nasa daan na ako papunta. Ano ang gusto mong sabihin kanina? May nakilala ako kanina. May sinabi siya. Napakahalagang bagay. Nasa telepono ako. Hindi ko masabi ng malinaw sa iyo ngayon. Pumunta ka rito. Ipapakilala ko siya sa iyo ng harapan. Pupunta na ako. Huwag kang mag-alala. Darating na ako agad. Sige, ikaw rin. Luting Chen, tayo'y maghiwalay na. Dahil ba sa lalaking iyon? Anong lalaki? Luting Chen, hindi ka lang mahirap at kuripot. May pagdududa ka pa. Huwag mo na akong gambalain. Hello? Hello? Mabuti naman, Xiaoqing. Sa wakas, nakontak kita. Nawalan ng malay si Xiao Chen. Nasa ospital ngayon. Ano? Siya? Ayos lang ba siya? Wala pa sa sarili. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Kung may oras ka, pumunta ka rito. Ako. Pupunta na ako agad. Joku, kailangan kong pumunta agad sa ospital. Samahan kita. Si Lu. Kumusta na si Luting Chen? Gising na siya. Kanina pa niya hinahanap kung nasaan ka na. Pasok ka na. Mag-ingat ka. Siya kasi ngayon, huwag mo siyang bigyan ng anumang stress. Ano? Ikaw rin? Papasok ka? Hindi na kailangan. Maghihintay na lang ako sa labas. Nandito ka na. Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, Hindi mo kasalanan. Oo nga pala. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? ako. May nakilala ako sa harap ng bar. May nakilala ako sa harap ng bar. Liu Jinbao ang pangalan niya. Ang mga ito alam mo na pala. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal mo nang alam? Naalala ko lang habang hinahanap kita. Kaya, yung nasa tiyan ni Lin Xiaoxiao hindi sa'yo? Alam ba ng kuya mo? Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Alam mo ba kung ano? Ang iniisip ko ngayon? Ikaw, ay galit dahil nilinlang ka ni Lin Xiaoxiao? Ang iniisip ko. Hindi sa akin ang bata sa tiyan niya. Mabuti naman. May problema. May nangyari kay Lin Xiaoxiao? Bakit ka nandito? Siyempre, sinamahan ko si Xiaoqing. Ikaw. Tama na. Sabi ng doktor, nawala ang bata ni Lin Xiaoxiao. Kahapon, malusog na malusog pa siya, bakit bigla na lang? Sabi ng doktor, masama na talaga ang kalidad ng embryo niya. At sa panahon ng pagbubuntis, malaki ang pagbabago ng emosyon. Madalas kumain ng ilang pagkain na hindi mabuti para sa buntis. Nang hindi namamalayan, nadagdagan ang panganib ng pagkalaglag kapag may kaunting pagkakamali, maaaring. Kuya, huwag kang malungkot. Siya ang ayaw sa batang ito. Paano naman? Anak niya iyon. May ilang tao na hindi karapat-dapat maging ina. Pasok ako para tingnan. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kaya't dito na ito matatapos sa akin. Sasama rin ako. May tanong ako sa kanya. Siya. Silang dalawa? Bakit tahimik sila?
Hindi mo alam? Parang marami kang alam. Ito, mahaba ang kwento. Tingqian. Anong ginagawa mo dito? Pinagalitan mo ang anak ko, hindi pa ba sapat? Tingqian, palayasin mo siya. Anak ko ba ito? Ito. Siyempre, anak mo ito. Hindi ba magkatugma ang mga oras? Alam mo naman, ako siya ang dahilan. Siya ang nag-utos sa'yo. Tingqian. Ako ang tunay mong kasintahan. Isang sinungaling lang siya. Tumahimik ka. Lin Xiaoxiao. Wala kang hiya sa pagsisinungaling. Hindi ka ba natatakot na maalala ko? Hindi. Anak mo ito. Tingqian, anak mo ito. Maniwala ka sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Inayawan mo ako dahil mahirap lang ako. Kaya nagtaksil ka. Pero alam mo ba noong panahong iyon, ihahatid na sana kita sa amin. Akala ko mabibigyan kita ng sorpresa. Pero ang hindi ko inaasahan, ikaw ang naghanda para sa akin ng malaking sorpresa. Hindi. Paano mangyayari iyon? Paano mo naalala? Lin Xiaoxiao, may itatanong ako sa'yo. Bakit mo pinabayaan ang batang iyon? Hindi ito anak ng pamilya Lu. Kahit ang tunay na ama ay ayaw sa kanya. Kung gusto kong manatili sa pamilya Lu at tamasahin ang kayamanan, hindi siya dapat umiral. Pero bilang ina ng bata, hindi ba dapat siya ang pinakaprotektado? Alam kong single-parent family ka rin. Alam ko rin na inaayawan ninyo ako dahil mababa ang estado ko. Minamaliit ninyo ako. Pero kayo naman, nakikinabang lang kayo sa pamilya ninyo. Kung wala ang mga bagay na yon, gaya-gaya rin kayo sa akin. Huwag mo na siyang pansinin. Umalis na tayo. Mali ka. Pagkapanganak sa akin ng nanay ko, hindi man lang siya nagpahinga ng maayos. Lumabas na agad siya para uminom at makipag-socialize. Dominante siyang tao. Pero yun ay dahil takot siyang maapi ako. Si Lu Tingqian naman, noong nag-aaral pa siya, namatay ang mga magulang niya. Na-bankrupt ang pamilya nila. Muntik na siyang hindi makapag-aral. Kuripot siya at nagtago siya ng tunay niyang pagkatao noong nagmamahalan kami dahil alam niya kung gaano kahirap makuha ang lahat ng ito. Lin Xiaoxiao, hindi kailanman magiging mabait ang tadhana sa mga taong tamad at mandaraya. Hanggang dito na lang. Sana maintindihan mo. Umalis na tayo. Si. Kanina lang sinabi sa akin ni Joku, Xiao Chen. Nahirapan ka. Xiao Qing, ikaw din? Hindi. Sa simula pa lang, ako na ang may kasalanan. Ako, Kuya, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Gusto kong makausap si Wanqing. Haha, sige, may gagawin pa ako. Kayo muna ang mag-usap. Wanqing, Kuya Joku, pabili mo naman ako ng kape. Sakto. May gusto rin akong sabihin sa kanya. Bakit mo pinaalis sina kuya? May sasabihin ka ba na hindi pwedeng harapan? Wanqing, gusto mo bang bumalik sa Lu family? Bakit? Alam mo naman, di ba? Na niloloko na kita. Sa totoo lang, alam ko na, mula pa sa simula. Ano? Mula pa sa simula, alam ko nang niloloko mo ako. Pero gusto ko pa ring manatili ka. Kapag kasama kita, napapanatag ang loob ko. Su Wanqing. Parang gusto kita. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aalis na ako. Paano? Nag-confess siya sa akin ng biglaan. Salamat. Kuya Zoku, ano ang pinag-usapan ninyo? Hindi ka masaya? kanina lang. Nag-confess sa akin si Lu Tingqian. Lut? Ano ang iniisip mo? Hindi ko alam. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Masyadong sunod-sunod. Hindi ko kayang mag-isip. Xiao Qing, noong nag-confess si Lu Tingqian, ano ang iniisip mo? Hindi ko alam. Kung ganon, may pagkakataon pa ba ako? Ang taong gusto ko, ikaw lang talaga. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin ngayon, wala na akong pagkakataon. Kuya Joku, ako. Okay lang, hindi mo kailangang magdesisyon agad. Hihintayin ko hanggang sa mag-isip-isip ka. Ano ang ginagawa ninyo? Kanina mo lang ako tinanggihan. Tapos pinili mo siya.
Huwag kang magulo. Kuya Joku, dumaan lang ako. Dumadaan lang. Sakto, dumadaan lang. At nakita pa kita, at nagkakamayan pa kayo. Parang nahuli sa akto. Parang nahuli ka rin sa akto? Paano mo nalaman? Ang iniisip ko. Tama na. Kung wala ka namang ibang sasabihin, uuwi na muna kami ni Wanching. Anong karapatan mo para isama siya? Dahil wala akong ex at mga komplikadong problema na nagpapalungkot sa kanya. Dahil nung si Xiaoqing ay malungkot, nandito ako para sa kanya. Ilang buwan mo lang siya nakasama, samantalang 10 taon na akong kasama niya. Sapat na ba yon? Tama, huwag na kayong mag-away. Luting Chen, bukas pupunta ako sa bahay mo para mag-impake. Kailangan kong magpalamig. Kuya Joku, huwag mo rin akong sundan. Xiaoqing, ayos ka lang ba? Nanay, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Xiaoku, kasalanan ko. Ako ang laging nagpipilit sa'yo. Kaya mo nagawa ang mga bagay na yon. Nanay, hindi kasalanan mo. Ako mismo ang nagkamali ng landas. Nanay, dati pa? Laging iniisip na ipagtagpo kayo ni Xiaoku. Alam mo bang gusto niya ako? Engkantada ka. Ikaw lang ang hindi nakakapansin. Dati, palagay ko, maganda ang ugali ni Xiaoku. Pero, alam mo, artist siya. Alam mo naman, ang propesyon ng isang artista. Palagay ko kasi, medyo malikot ang puso. Talagang hindi ko alam. Nanay, alam mo naman, itinuring ko lang siyang pinakamatalik kong kaibigan. Ayos lang. Hay, kung talagang wala kang nararamdaman para sa kanya, wala tayong magagawa. Si Luting Chen, ano ang nararamdaman mo para sa kanya? Ako, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sana alam ko. Pag-isipan mong mabuti. Nang magtapat siya ng nararamdaman niya sa'yo, ano ang unang pumasok sa isip mo? Parang masaya. Tapos, takot. Tapos, wala na. Gusto mo siya, pero dahil sa pag-iwas mo sa emosyon, tumakbo ka na lang. Ano ibig mong sabihin? Xiaoqing, iyong sinasabi mong di ka magpapakasal, pag-iwas lang yan sa nararamdaman. Sa ilalim ng kamalayan, ayaw mong tanggapin ang nararamdaman ng iba para sa'yo. Totoo ba yon? Siguro, dapat mong pakinggan ang sarili mong puso. Xiaoqing, ang kaligayahan ay para lang sa mga matapang. Iyan ang gantimpala nila. Ma, bukas, pupunta ako sa Lu family para kunin ang gamit ko. Ano ba? Ang dapat kong gawin? Sundin mo ang puso mo. Ang puso ko. Makinig ka sa akin, gawin mo muna to. Magtatagumpay kaya ito? Ganyan ang ginawa noon ni nanay at tatay. Maniwala ka sa akin. Bakit walang tao? Ano? Kuya, wala ba sa bahay? Wala. Bakit? Paano ko sasabihin to? Ahem, ako. Gusto ko lang sana ayusin yung mga gamit ko. Iyon lang. Pasok ka muna. Dito, Ganito pa rin ang itsura dito. Akala ko babalik ka rin para dito tumira. Hindi ko sila pinayagan na galawin ang mga gamit mo. Kung paano ka umalis, ganoon pa rin ngayon. ako. Kawawang munting pusa. Wala man lang pangalan.
Akala ko may magbibigay sa'yo ng pangalan. Ngayon, tayo na lang, ang mag-ama. Parang damo ang batang walang nanay. Munting pusa, pero aalagaan kita ng maayos. Kahit ako'y hindi sanay. Pero minamahal ka pa rin ng tatay mo. Oy! Hoy! Luting Chen! Huwag! Wanching, pwede bang hindi ka umalis? Ako. Kung talagang gusto mong umalis, dalhin mo ito. Dahil ito ay umiral, dahil sa'yo. Sa totoo lang, ako, Naintindihan ko, hindi mo ako mahal. Walang paraan na gagana. huwag. Mahal kita. Ano? Sabi ko. Ako mahal ka. Talagang mahal mo ako. Oo talaga. Hug mo ako, okay? Hindi ka na aalis? Oh. Hello. Joke, ano? Alis ka? Kuya Joke, bakit ka biglang aalis? May biglaan akong lakad. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Bakit nandito rin siya? Ako. Xiaoqing, may mga bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Pwede bang umalis muna si boyfriend mo? Chen Chen, pwede mo ba akong bilhan ng tubig? Kuya Joke, Okay lang, Xiaoqing. Sinabi na sa akin ni tita ang tungkol sa'yo. Masaya ako na nahanap mo ang tunay mong nararamdaman. Medyo masakit pa rin, syempre. Shh! Hinding-hindi mo kailangang sabihin sa akin ang salitang sorry. Makinig ka muna sa akin, okay? Bukod sa pagiging manliligaw, nananatili akong kuya na nakasama kang lumaki. Natutuwa akong nakikita ang paglaki mo. Kapag sinaktan ka niya, sabihin mo sa akin, ha? Siya. Sa totoo lang, gusto ko pa sanang magtanong ng isang huling bagay. Kung mas maaga akong nagtapat sa'yo, magiging iba kaya ang kinahinatnan natin? Salamat sa sagot mo. Wala na akong pagsisisi. Kung bilang kapatid na babae, payag ka bang bigyan ang kuya mo ng isang yakap bilang pamamaalam? Hoy, tumigil ka nga! Hindi totoo yon. Hindi totoo? Hinalikan ka na niya. Hindi totoo ang tawag doon. Kung gusto mo siya, hanapin mo siya. Hoy, ikaw! Wag. Luting Chen, yun pala ang dating pangalan ko, Sudazwang. Araw-araw kang nagkukunwaring boss ng sindikato para apihin ka at alipinin ka. Pinahiya kita sa harap ng mga kaklase mong lalaki. Paano naman nangyari yun? Di ba, pinoprotektahan kita noon? Pinoprotektahan kita? Tapos isinulat mo ako sa libro at pinamagatan mo ng mga masasamang gawa ni Sudazwang? Aray, hayaan mo akong tingnan. Ninakaw ang pluma mo, itinapon ang ruler mo, at kinuha ang tapos mo ng assignment sa bakasyon at hindi binalik. Hoy, ikaw! Gusto mo ba ako? Gusto kita. Luting Chen, wala ka ng takas. Kuya, sagipin mo ako. Kaya pala, ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya.